Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-80 na kabanata. Ang paghanap sa nawawalang prinsipe. 3 buong oras na umiyak si Debbie sa araw na iyon. Nang tuluyan na siyang kumalma, pinakiusapan ni Alex si Sam na asikasuhin si Carla. Inayos ni Sam na makremate ang katawan ni Carla at ilagay ang kanyang abo sa isang libingan sa New York. Sinamahan ni Alex si Debbie sa libing, at nang makita niya ang puntod ni Carla, umiyak siya ng matagal. Sa loob ng 5 araw ng pagkamatay ni Carla, na-depressed talaga si Debbie. Hindi siya pumasok sa anumang klase sa paaralan, at nagsasanay kasama ang dream chaser. Nag-aalala si Alex sa kanya. Kung hindi niya tutulungan ang kanyang sarili, sa lalong madaling panahon, siguradong magkakasakit siya. Nang araw iyon, ay maaga siyang gumising. Lumabas siya para bumili ng tinapay at gatas, at pagkatapos ay bumalik sa villa. Ilang araw na ang nakalipas na hindi kumakain si Debbie. Nagsimula siyang kumain ng kaunti kagabi. Ngunit ngayon, nagulat si Alex, kumain siya ng isang buong mangkok ng cereal, at 2 hiwa ng tinapay. Pwede mo ba akong ihatid sa band practice, pagtatanong niya kay Alex, pagkatapos magbihis, at ayusin ang sarili, sa araw na iyon. Sa mga araw na kalipas, maraming iniisip si Debbie. Iniisip niya, kung ano ang sasabihin ng kanyang nanay Carla, kung makikita siya ngayon. Masasaktan ito, at sisisihin ang kanyang sarili, sa sitwasyon na makikita kay Debbie. Ayaw niyang makita siyang ganito. Bumigat ang puso ni Debbie, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili, na kailangan niyang alisin ito sa lalong madaling panahon. Kailangan malaman ni Carla, na dapat ay magkaroon siya ng magandang buhay. Sa ganoon lamang siya mapapanatag at mapapayapa. Okay, pagsang-ayon ni Alex, habang nagtataka. Kung matatanggap ni Debbie, ang katotohanan na wala na ang kanyang nanay Carla, magsisimula na siyang makarecover. Pumara sila ng taxi, at nagtungo sa Sunshine Music Company. Nang makarating sa pinto ng music company, ang parking lot ng sasakyan, ay napuno ng mga mag-agarang sasakyan. Kabilang ang BMW, at Mercedes-Benz. Ang bawat kotse na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $600,000. Nang dumating sina Alex at Debbie, isang lalaki, at isang babae ang lumabas sa isang porch. Ang lalaki ay may suot na hikaw, at medyo makapal na chain sa leeg. Parang isa siyang hip-hop singer. Ang babae naman, ay kasamahan ni Debbie, na si Melissa. Dumating na rin sina Katie at Olivia, at lumapit kay Melissa. Boyfriend ba yun ni Debbie? Tanong ni Olivia. Ano ang suot niya? Hindi na nakakapagtaka, kasama niya si Debbie. Pareho sila ng sense of style. Sumakay ba sila ng taxi? Tanong ni Katie. Wala akong nakikita, papasok na ako, wika ni Melissa. Nasa mga 20 na siya, kaya dapat may kotse siya. Hindi ba't sinabi ni Debbie, na nanggaling siya sa isang maliit na bayan, sa Hilagang Silangan, pagtatanong ni Melissa. Isang maliit na lugar sa gitna ng kawalan. Walang duda. Ang lahat ng pera ng kanyang ina, ay nauubos lang sa kanyang tuition fee. Wala siyang kakayahan makabili ng kotse. Nagulat pa nga ako, may pera siyang pang-taxi. Nakangiti na may pagmamalaking sabi ni Melissa, habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Napatingin sila kay Debbie, na nakatayo, nakatingin lang ito sa kanila, na may malamig na ekspresyon. Gusto ni Alex na pumunta doon at para turuan sila ng leksyon. Pero nahulaan niya kung ano ang gusto ni Debbie. Kung sa bagay, nasa iisang band sila, at ayaw niyang lumala pa ang mga bagay. Tsaka ngayong kumalma na siya, ayaw na niyang magalit pa ito muli. Sa ginawa nila, magkakaroon pa ng maraming pagkakataon, sa hinaharap, kaya hindi na kailangang gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Mayabang na naglakad si Melissa, at ang iba pa sa main entrance. Huminto ang isang Mercedes-Benz, sa gilid ng kalsada. Lumabas ng kotse ang may maikling buhok na babae. Si Rita iyon, ang babaeng nakita niya dati, sa practice room.
Nakita ni Rita sina Debbie at Alex, at lumapit siya sa kanila. "Mabuti dumating ka na," sabi ni Rita, nakatingin kay Debbie na may halong pag-aalala. Sabay na tayong pumasok sa loob. Nagpaalam si Debbie kay Alex, at kasama niya si Rita na naglakad patungo sa pinto. Habang nakatayo si Alex at nakatingin sa kanilang pag-alis, may nakita siyang bakas ng panghahamak sa titig ni Rita, nang tumingin ito sa kanya. Tumingin din ito kay Debbie, na parang sinasabi nito, na hindi siya karapat-dapat dito. Mababa ang tingin sa kanya ni Rita, dahil sa palagay niya, ay hindi niya mapoprotektahan si Debbie. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pait. Humara ng taxi si Alex pabalik ng Preston University. Habang nasa daan, naisipan niyang gumawa ng ilang pagbabago para matulungan si Debbie. Kahit papaano, dapat niyang takutin ng kaunti si Melissa, at ang iba pang mga babae, at ipaalam sa kanila na hindi siya ang inaakala nilang tolunan. Dahil mas mayaman pa siya sa mga boyfriend nila. Hindi si Alex ang tipo ng taong mahilig magyabang. Pero handa siyang gawin ito, para maprotektahan si Debbie. Pinagtawanan nila ako dahil wala akong sasakyan, at hinamak nila si Debbie, sa pagsakay sa taxi. Sa isip niya, sisiguraduhin ko na makikita nila si Debbie, na nakasakay sa isang luxury car. Pero anong klaseng sasakyan? Sa buwan na nakalipas, nag-order si Alex ng isang napakamahal na Ferrari, mula sa New York Auto Exhibition Center. Hindi niya alam kung bakit hindi pa dumarating ang Ferrari na in-order niya. Kailangan niyang tumawag at magtanong. Dalawang magandang babae, ang nagtataka sa paligid ng campus ng Preston University. Ang isa sa kanila ay si Kelly Phillips, ang dalagang babae na nasa gitna ng kalsada, na nakaharang kina Alex noong nagmaneho siya sa ospital, upang makita ang ina ni Debbie. Ang gabi na na-corner si Kelly, ni Henry, na gustong pumayag siya, na makipag-date. Kahit anong sabihin ni Kelly, hindi siya tinigilan ni Henry. Galit na galit siya, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. At pagkatapos, ay isang Audi ang dumating. Bumaba ng sasakyan, ang isang binata, at ginulpi ang lalaking sumugod sa kanya. Ganap ito, na hindi natatakot. Hinarap niya ang 10 tao. Pumasok siya sa kotse, at mabilis na pinaandar patungo sa kanila. Akala ni Kelly ay ihihinto niya ang sasakyan, bago makarating sa kanila. Ngunit hindi niya ginawa. Bagkos ay dinagdagan pa niya ang kanyang bilis. Pinatumba ang grupo ng mga lalaki, at nagpatuloy sa pasulong kay Henry. Natakot siya nang makita ang mabilis na sasakyan papunta sa kanila. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga, at napapikit ang kanyang mga mata. Sumigaw siya ng malakas. Napatumba si Henry habang nakatayo ito sa tabi niya, at natakot siya. Pero ang kaba at takot niya, ay napalitan ng excitement. Para siyang isang prinsesa, at ang lalaking nagmamaneho ng sasakyan, ay ang kanyang prinsipe na sumagip sa kanya. Habang inaalala ang mukha nito, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Mula noong araw na iyon, sinimulan na niyang hanapin ang lalaki, sa loob ng New York City. Sa kalaunan, natuklasan niya, na ito ay isang estudyante, mula sa Preston University. Kaya nagpunta siya dito upang hanapin ito, ngunit hindi pa rin niya ito matagpuan. "Kelly, sigurado ka bang estudyante siya?" tanong ng kaibigan niyang si Sharon Williams. Paano kaya natalo ng isang simpleng estudyante ang napakaraming tao? Mangangailangan ng ilang lakas ng loob sa pagmamaneho ang mga estudyante na tulad niya. Siya ay pagod na sa paglalakad nila ni Kelly sa buong lungsod, upang hanapin ang lalaking ito. "Kumuha ako ng tao, para mag-imbestiga. At siya daw ay estudyante ng Preston University," wika ni Kelly. "Pero wala na akong alam, maliban doon. Sharon, pakiusap, sumama ka muna sa akin, para malaman ang iba pa." Hindi niya sigurado kung paano mahahanap ang kanyang prinsipe. Ngunit umaasa siyang makikilala ito. "Kanina pa tayo naglalakad, pagod na ako," angal ni Sharon. May nakita siyang supermarket. "Tingnan mo, pumasok tayo doon at bumili ng maiinom, at pagkatapos ay magpahinga tayo saglit." Okay, pumayag naman si Kelly, at pumunta sila sa supermarket kasama si Sharon, para bumili ng 2 bote ng tubig. Pagkatapos, ay lumakad sila sa isang malapit na sports field. Habang humihigop ng kanilang mga inumin, umupo sila sa ilalim ng shed, ng isang puno, nagpahinga sila dito.
Bakit wala akong balita tungkol sa Ferrari na in-order ko, noong isang buwan? Isang boses ang nanggaling sa malapit. May problema ba? Nang marinig ni Kelly ang boses, ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa isang maikling distansya, ang kanyang prinsipe ay nakikipag-usap sa cellphone. Ang kanyang mukha, ay bahagyang nakatagilid sa kanya. Ano, bakit ang tagal, tanong niya. Bibigyan kita ng dagdag na $100,000 kung maihahatid mo ang sasakyan sa loob ng 10 araw. Makakaya mo ba? Ipapadala ko na ang pera, at inaasahan kong may hahatid ang sasakyan sa lalong madaling panahon. Dahan-dahan lumapit sina Kelly at Sharon kay Alex. Nang makita ni Kelly ang mukha nito, sigurado siya na ito ang lalaking nagmamaneho ng kotse ng gabing iyon, at tuwang-tuwa siya. Pero ngayong, ito ay may kausap sa cellphone. Wala siyang lakas ng loob para istorbohin ito. Siya ay maskulado, at parang pabigli-bigla. Kaya natatakot siya na maabala ito. Pinanood niya ang isa pang tawag nito. Mr. Miller, mangyari na maglipat ka ng $100,000 sa New York Auto Exhibition Center, sabi niya sa cellphone. Kelly, siya ba talaga ang nagligtas sa iyo noong gabing iyon, bulong ni Sharon. Iniisip ko na baka may tuliling na yan. Tumingin siya kay Alex. Isa siyang estudyante sa universidad na nakasuot ng ordinaryong damit at hindi mukhang mayaman. Tapos ay casual na nakikipag-usap. Tinatalakay ang isang bagay tungkol sa $100,000 at isang Ferrari. Parang may mali sa kanya. Baliw ata ang isang yan. Tutulungan kita na makilala siya, suggest ni Sharon. Pero may iba talaga siyang plano. Naglakad siya papunta kay Alex. Tinapos na ni Alex ang tawag. Ayon sa mga dealership ng kotse, ang kanyang custom-made na Ferrari, ay ginagawa sa Italia, ay hindi bababa sa 4 na buwan para maisagawa ang lahat ng pagsubok sa seguridad. Binibigyan niya sila ng dagdag na pera para mapabilis ang produksyon at gusto niyang maihatid sa kanya ang sasakyan sa loob ng 10 araw. Nag-aatubili silang sumang-ayon, at ipinadala niya sa kanila ang $100,000 sa bangko. Si Alex ay walang pakialam sa pera, basta't makukuha niya ang kanyang Ferrari sa lalong madaling panahon. Aalis na sana siya, napansin niya ang iba't ibang estudyante na pawang nakatingin sa kanya. Umiling ang ilan sa kanila, at nakangiting sinulyapan siya, habang dumadaan. Narinig nila ang sinabi niya sa cellphone, at inaakala nila na baliw siya. Umiling si Alex at bahagyang ngumiti. Maaari nilang isipin kung ano ang gustuhin nila. Hello Rolls-Royce. Ang aking custom-made na Rolls-Royce na nagkakahalaga ng $3 milyong ay hindi pa naihahatid, sabi ng isang babae na nakikipag-usap sa kanyang cellphone. Ano? 4 na buwan. Hindi pwede. Dalhin ang kotse sa akin sa loob ng 10 araw. Magdadagdag ako ng $100,000. Dapat nasa akin na ang kotse. Tahimik na tumingin sa kanya si Alex. Pinagtatawanan siya ng dalaga. Lumihis siya, at naglakad sa paligid nito. Pero, humarang pa rin ito, sa daanan niya. Nang lumipat siya sa kaliwa, lumipat din ito. Nang lumipat siya sa kanan, sinundan siya muli nito. Galit na galit si Alex. Ni hindi nga niya kilala ang babaeng ito, bakit siya nito inaasar? Pakiusap, huwag kang humarang, sabi ni Alex na pinipigilan ang galit. Hindi mo ba nakikita, may kausap ako sa cellphone? Sinamaan ng tingin ng dalaga si Alex. Sinubukan niyang maglakad muli sa kabila, ngunit patuloy itong humaharang sa daanan niya, at hindi siya pinadaan. Mr. Miller, ilipat ang $100,000 sa kumpanya ng Rolls-Royce. Sinabi ni Sharon na patuloy siyang tinutuya. Inaasar niya si Alex dahil hindi niya ito gusto. Si Alex ay hindi kahanga-hanga, gaya ng kwento ni Kelly. Sa kabaligtaran, siya ay talagang isang talonan. Sharon, tumigil ka sa pagbibiro. Sabi ni Kelly, na naglakad palapit na may nahihiyang ekspresyon. Sa nasaksihan ni Kelly noong gabing iyon, si Sharon ay naglalaro ng apoy. Siyempre, ayaw din ni Kelly, na asarin ng kaibigan niya, ang kanyang prinsipe, na nagligtas sa kanya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Pwede po bang humingi ng subscribe?
bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.